Coast Guard Captain Kayabia. Magandang umaga, this is Aljo Bendijo, ma'am. Good morning. Sir Aljo, magandang umaga po at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Okay, nasa level ba tayong search and rescue? Yes, pagdating po sa basilan na ating search and rescue operations, yes po, patuloy po sinasagawa nating search operations po. Ilan na ho ang bilang ho, pinakahuli nito updated na? Pinaka-update, pinakahuli. Ilan ho ang bilang ng mga namatay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 dyan sa Basilan? Yes, Sir Aljo, as of yesterday po, 40 po ang ating na-record na fatalities and that same number po ang ating survivors na 316. Ano po mga challenges na kinakarap po ngayon ng Coast Guard sa inyong ginagawang search and rescue operations? Well, based po sa report ng ating mga technical divers in particular po, no, masyadong malakas po ang current sa area po, yung ating itong search area. At although pagdating naman po sa ating operations ngayon, it is always full of the government approach. So we are in coordination with the LGU and even yung other government agencies. Kasama po yung mga banging na talagang tumutulong po sa atin sa pagkasagawa ng search and rescue operation po natin. Gumamit na ho tayo ng mga makabagong mga teknolohiya para matuntun natin ang kinaroroonan ng barko? Yes, Sir Aljo, we deploy our remotely operated vehicle to check kung yung possible location po nitong pinaglubugan po ng barko. However, as we speak po, wala pa rin po tayo nakikita and patuloy po ang sinasagawa po nating pagkakandak at pag-deploy nitong ating ROV. Tinitanong mo dito ang mga liabilities ang pwede hong kasong pwedeng isampaho doon. Sino bang pwede managot dito? Captain? Well, yes, Sir Aljo, ongoing po ang investigation po. Ang naging direktiba naman po sa investigation na to, lahat ng anggulo ay titingnan. So, we will be checking kung meron po bang responsibility yung ibang ahensya, itong mga government agencies, particularly ang Philippine Coast Guard and even ship owners po. Sa parte naman po ng Philippine Coast Guard, ang direktiba po sa atin ng aming commandant na si Admiral Ronnie Gaban. In case after this investigation, we find out that there is a remiss in the performance of the duty of our personnel, definitely administrative sanction would be given po. Nakakalungkot dahil meron hong isang miyembro ng Coast Guard po ang namatay and the Philippine Coast Guard I think extends sympathies doon po sa pamilya ni Seaman First Class SN1 Alcaizar Hadjail ng Coast Guard. Na-recover kanyang katawan kahapon ito, tama ho ba, Captain? Dito yes, po sa po. kasagsagan ng search and rescue operation. So ano pong tulong na pwede nating ibigay sa pamilya ni Hadjail? Opo. Yes, unang-una po ang pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikiramay po sa pamilya po na aming kasamahan. Nabanggit niyo po si Seaman First Hadjail. Sa mga huling sandali, Sir Aljo, ay talagang ipinakita po niya yung heroism dahil according po sa mga pasahero, ay siya po ang nagbigay ng instruction at directions po para maging safe po yung mga pasahero na kasama po niya. So indeed a hero para po sa Philippine Coast Guard at sa buong mga nailigtas po niya ito sa MV Tricia. At pagdating naman po sa assistance ay patuloy po ang ating ibinibigay na assistance at support. Pumunta na rin po ang ating pamunuan doon, ang kanyang unit commander to extend the sympathy and we already assigned a designated personnel po para maasistahan po ang kanyang pamilya, lalo na po sa mga claims and support po. Opo. Identified na ba lahat ang mga na-recover po, mga bangkay? We are still in coordination po with the PDRMO, the PDRRMO. Meron pa rin po tayo natatanggap ng mga informasyon sa mga pamilya. Kaya as to the number of missing, hindi pa rin po tayo makapagbigay, although we are still sustaining itong search and rescue efforts po natin. Okay, sige po. Give us posted na lang, Captain Kayabia, dito po sa insidenteng ito. Yes, Sir Aljo, makakaasa po kayo. Salamat po, Captain Noemi Kayabia, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.